Sa washer naman, ito pinagkaiba ni washer. Si washer, di ba? Sabi natin kay disk, kailangan naka-touch and then perpendicular. Kay washer, okay, also known as ring method. So dito, perpendicular pa rin siya, pero it does not touch your axis. Okay? Yun yung pinagkaiba. Kung si disk, perpendicular, yung element or yung strip, okay? And then, touching the axis, yun yung ating naunang method, disk, di ba? Kailangan touching siya sa iyong axis of revolution. Dito kay washer, hindi. So it is not touching the axis. And then perpendicular siya. Okay? So yun yung washer. So washer, makakabuo ka ng washer or ring, no? So sa ring, meron yang may butas yan eh. Diba? Hindi siya buo. May butas siya. Ang magiging evaluation mo ng area, diba? So para kang cylindrical, diba? Merong ano siya, merong outer diameter, tapos meron siyang inner diameter. Okay. Okay. No? Ito butas yan. Ito, butas yan. So ito lang yung so butas yan, no? Yan. May butas siya. So ang ginagawa natin, di ba, pag ganito sa inyong geometry, di ba? So outer diameter minus the inner diameter. So dito, yung outer diameter mo, kunin natin tong nasa strip, di ba? So ang outer diameter mo, itong nasa y is equal to f of x. Okay? So ito yung iyong inner diameter. Okay? Inner. Radius nga ito eh. Okay? Inner radius. Okay? Tapos, yung outer radius, outer yan, no? Outer. Yung inner ito. Yung I is equal to g of x. Papunta doon sa revolution. Ito yung gitna natin, di ba? Papansin nyo rito. So ito, ito yung f of x, and then ito yung g of x. Yan. So the outer minus the inner. So kaya, yung formula natin, di ba? So we have v is equal to the integral of pi times the quantity square of f of x minus the square of g of x. So we have the outer minus the inner radius. Diba? So this is kapag yung revolution mo ay nasa x-axis. Kapag sa y-axis naman, ganun pa rin, no? So we have your right, okay, yung right curve mo minus the left curve. So we have, ayan, no? Ito, wy squared siya minus vy squared. Diba na lang siya, no? So take note of the limits dapat na nandito. So tayo siguro. Ayun, no? Ito kasi given na yung mga figure eh. Okay? Find the volume of the solid generated when the region between the graphs of the equations f of x is 1/2. Try ko ngayon walang drawing siguro, no? 1/2 plus x squared and g of x is x over the interval 0 to 2 is revolved about the x-axis. Okay? So kung hindi given yung graph, manumanuhin mo siya, no? So we have 1/2 yung sa f of x. So x tsaka f of x. Isahin mo siya, no? So 1/2 plus x. So sa 0, so this is 1/2. Diba? Sa 1, this is
ano to? 3 half. 3 halves. Sa 2, gawin ko lang 0 to 2. Yun yung interval eh. Okay? So 1 half plus 1. Okay, 3 halves. Tapos sa 2, 2 squared is 4 plus 1 half. So we have 9 halves. Or this is in decimal 0.5, 1.5, tsaka ano to? 8, 4. So 4.5 siya, no? Okay? Sa g of x, it is only equal to x. So 0, 1, 2. So kapag ginraf mo siya, ganito yung itsura, no? Okay? So ito natin i-graph din. So 1, 2. 1, 2, 3, 4. Yan siya, no? So at 0, your f of x is 0.5. So let's say dito siya. Tapos at 1, 1.5. Tapos at 2, 4.5. So nandito. Okay? Ito siya. Okay? Yung isa, yung g of, ito yung f of x. Yung g of x, okay? Yung g of x naman, so 0, 0, 1, 1, tapos 2, 2. Ito siya. Line lang siya. Okay? Ito lang line yan. Okay? So, sabi is from 0 to 2. Yun yung interval. Okay? Ito yung interval, oh. 0 to 2. Ibig sabihin, close natin to, tsaka ito. Okay, so, ito na yan, oh. Okay? Yan siya, mas malinaw. Tapos, ang sabi, it is revolved about the x-axis. Okay? So, nirevolve mo about is x-axis. So, kung makita nyo sa figure na yan, ang pwede natin gamitin only is the vertical strip, di ba? Vertical strip lang. Kasi para matouch mo yung f of x tsaka yung g of x mo. Di ba? Okay? So, yan siya, no? So, pag nirevolve mo siya, so take note ha, this is your strip, lalo dito, your strip is perpendicular, di ba? Tama. To the axis of revolution. But not touching. Hindi siya nakastouch doon sa strip, doon sa iyong revolution. So this is therefore washer. Okay? So sa washer, okay? Sa washer, your V is equal to the integral of pi times the quantity ano yan, f of x, yung taas. F of x squared minus g of x. Oops. Ano yung gamit niya rito? G of x. Yan, squared. Tama. Kasi natin to. F of x squared minus g of x squared. Okay? And then, okay, so dx tayo. So, ang limit natin ay, ito oh, di ba? Sabi interval ay 0 to 2. So, yan, 0 to 2 tayo. So, substitute natin, oh, yung f of x ay 1 half plus x squared from the given, di ba? 1 half plus x squared. Yung g of x ay x. Okay? Substitute lang natin yan dito. So, we have, labas ko na yung pi siguro. Labas ko na yung pi. So, pi, integral of, 1 half
plus x squared minus yung g of x mo ay x. So x squared dx. Okay? Ano to? Sagutan ito. Ano yung 1/2 plus x squared squared? Ano yan? Ano yung 1/2 plus x squared squared? This is binomial. Okay? Binomial yan. So when you square a binomial, okay, square mo yung 1/2, so 1/4. Square mo yung x squared, x to the 4th. Diba? Tapos, i-multiply mo ng 2 yung 1/2 x squared. Diba? So we have x squared. So we have 1/4 plus x to the 4th plus x squared. So yun na siya, no? Sulat natin. So we have v, nilagay sa malayo. Pi. Tapos we have 1/4 plus x to the 4th plus x squared minus x squared dx. So with limits from 0 to 2, mangyari, pansin natin kaagad, no? May x squared tapos may minus x squared, this is 0. Cancel na yan. So ang natira sa atin ay, ano na lang, ang natira ay v is equal to pi integral of 1/4 plus x to the 4th dx. So sagutan natin yan, no? So we have pi. So ang 1/4 dx ay 1/4 x plus, or x to the 4th, we have x to the 5th over 5. So ang limit ay from 0 to 2. Okay? So mula dyan, okay, you can now have your v is equal to, yung upper limit muna tayo. So pi times the quantity na lang. Pi times the quantity, 1/4 x, we have 2 plus 2 to the 5th over 5. Okay? Minus yung lower limit, 1/4 times 0 plus 0 squared to the 5th pala yan. 0 to the 5th power over 5. Okay? So yung 1/4 times 0, 0. Tapos yung 0 to the 5th is 0. So wala na ito. Diba? Wala na yan. So natira, ito. So v is equal to pi times 2, so 1/2 na lang. Plus, we have, na ito, 32 over 5. So we have pi, yung 1/2 ay 1/2. Tapos 5 ito, no? Pag ginawa mong over 5 yan, ang kakalabasan yan, 1/2. Langalanganin, no? Pwede rin. 1/2. Add natin sa calculator diretso. Pwede naman yun. So, ang 1/2 plus 32 over 5. Pwede natin gawing 10 na lang para sudali. So, over 10 na lang. So, 10, 2, tapos 1, we have 5. Plus, di ba? 10 divide 2, di ba? Times 1. Okay? Tapos dito, 32 over 5, tapos magiging 10 siya, no? We have, ano na yan? 64 po. 64, di ba? Tama, 64. So we have 64, no? Yeah, 64.
So we have 5 plus 64 over 10. Okay. So 10 over 5 kasi is 2 times 32 is 64. So we now have 69 over 5 pi. Okay. So yan na yung volume. Okay. So 64 over 69 pi over 10, sorry, 10. So this is now 10 duling. Yeah, 69 pi over 10. Naging 10 na nga pala siya. Okay? So, ganoon yung pagkuha natin ng ating volume, no? For the washer. So, sa washer, ganyan, no? So, tandaan nyo lang, kapag washer, this is not touching your axis of revolution. Okay? And then, siya ay perpendicular to that axis. Okay? And then, not touching. So, yun lang yun, no? For the, for that washer. Okay? Tapos, ito, may isa pang example, no? Ito, medyo, ano lang ito, tricky lang siya, no? So, find the volume of the solid generated when the region under the curve y is equal to x squared over the interval 0, 2 is rotated about the y is equal line y is equal to -1. So, hindi siya ni-rotate sa sa x-axis, no? Hindi siya ni-rotate sa x-axis. Siya ay ni-rotate sa line y is equal to -1. Okay? So, ito, y is equal to x squared, no? So, x squared, so, y. So, 0, o yung y mo x squared, di ba? So, 0, 1, 4, di ba? So, yan, 9. So, pag ganito yung, ano natin, no? Pag ganito yung graph natin. Tapos, ang sabi, rotated about the line y is equal to -1. Ito yan, no? Diba? Dito siya ni-rotate. Okay? Yan siya ni-rotate. So, hindi siya sa x-axis ni-rotate, kung hindi sa y is equal to -1. Okay? So, paano kaya ito? So, ang mangyayari, itong curve mo, ito, no? Ito yung curve mo. Y is equal to x squared. Okay? So, yan yung iyong magiging outer radius. Diba? So, yan yung magiging outer radius mo. Tapos, yung iyong magiging inner radius, ito. Okay? Papunta doon sa iyong x-axis. So, this is y is equal to 0. Diba? Y is equal to 0 yan, yung line na yan. So, ang mangyayari natin dito, diba? So, ang mangyayari dyan, so, ang ating f of x ngayon, okay, yung ating f of x, oops, parang naghang yung ano, ayun, yung f of x, siya, oh, yung f of x, from this, dito tayo mag-base, okay, so, ito kasi we will using, ano vertical streak, di ba? Okay, so hindi siya touching with your axis of revolution, which is at y is equal to -1. Diba? So, kung mapansin natin, yung f of x natin, no? So, ito hanggang dito. Okay, hanggang dito. So, yan yung ating f of x. And then, yung g of x natin, okay, yung ating g of x, simula dito, okay, simula dito hanggang dito. So, ito yung iyong g of x. Okay? So, paano natin makukuha yan? Yung f of x, di ba? Yung f of x natin, di ba x squared ito? Okay? X squared siya. Tapos, o di ba ito is
Yung layo nito, simula sa x-axis hanggang dito, ang layo niya ay 1. Di ba? 1 yung layo niya. So, mag-add tayo ng 1 sa x squared. Di ba? So, yung f of x mo na to is x squared. Okay, yung x squared mo hanggang sa x-axis lang naman plus 1 para hanggang dito ka sa y is equal to negative 1, di ba? Tapos yung g of x mo, di ba? So, ang layo niya rin ay 1, di ba? Yung g of x, ito distance niya ay 1. Ito 1 yung distance niya mula doon sa x-axis mo papunta sa y is equal to 1. Okay? 1 yung layo niya. So yung g of x mo dito ay 1. Okay? So yan yung f of x tsaka g of x. Kasi nagkaroon tayo ng shifting, no? Hindi na sa x-axis yung iyong rotation. Nasa y is equal to negative 1. So, yan. So, magbabago yung ating f of x tsaka g of x. Nakadepende na doon sa ating axis of revolution. So, gagamitin natin yung formula ngayon. Diba? So, ang formula natin is, ngayon, v is equal to the integral of pi times f of x squared minus g of x squared dx. So, with limits from a to b. So, substitute natin, no? So, we have v is equal to pi integral of, nilabas ko na yung pi, constant. Yung f of x natin, ang sabi natin, that is x squared plus 1 squared minus g of x 1 squared. Tapos dx. Okay? Ayun, nakuha natin dito. Okay? So, consider nyo lang yung figure natin na nandyan. Tapos, limits. So, this is bounded by 0 to 2. Yun yung interval natin. So, yun ang limits natin. 0 to 2. So, we have same concept, no? So, pi integral of yung x squared plus 1 is x to the 4th plus 2x squared plus 1. Tapos minus 1. So, from 0 to 2, may dx pa. Okay, so this will cancel, no? So we will be having v is equal to pi. Tapos, integral of x to the 4th plus 2x squared dx. So, mangyari, so we now have pi times, yung x to the 4th will be x to the 5th over 5. Integral niyan, di ba? Plus 2x cubed over 3. So, from 0 to 2 yung i-apply nating limits. Evaluate natin, no? So, v equal to pi times upper limit 2 to the 5th over 5 plus 2 times 2 raised to the 3rd power over 3. Okay? Minus yung lower limit 0 to the 5th over 5 plus 2 times 0 cubed over 3. Okay. Cancel din siya dito. Cancel siya. So, matitira ay ito na lang, no? So, v pi 32 over 5 plus 2, 4, 8, 32. Tapos, 2 cube is 8 times 2, 16 over 3. Diba? So, we have pi. Natin 15, 15, 5, 3 times 5 times 32.
15 over 5 is 3 times 32, di ba? 96. Tapos, ano din sa 16? 5 times 16 ay 80. Yan siya, di ba? So, pag nakuha nyo na yan, your volume will be 96 plus 80, 176. Okay? Ano natin? Cubic units. Diba? Yan siya. So, yan yung pag-solve natin for this example.